What's up mga gaginatics? Good morning, good afternoon, at good evening sa inyong lahat. At ito naman tayo. Siyempre, sa kasawiang palad, hindi natin kasama si Toshi. At sa kadahilan ng siya po ay may sakit. Yun. Kung ako sa'yo, Toshi, ang masasabi ko lang sa'yo, Toshi, get well soon ng ina mo. Joke lang. Get well soon. Sana next week kasama na kita mag-record yon. Yun lang naman. And syempre, ayoko naman mag-record mag-isa, di ba? Syempre, may kasama tayo at papakilala natin siya. Papakilala ko siya sa inyo after this intro. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, rate at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mo puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Welcome to Gagi Podcast. Yun na. So, sabi nga, bago ko magsimula mga Gaginatics, sabi ng PMP Boys, dun sa last episode nila, nahanap ko na daw yung yung sariling branding ko. So, thank you kung nahanap. Pero parang hindi pa, pero ganun. Pero, kasi kung alam nyo lang, PMP Boys, meron pa rin ako mga ginagaya sa inyo. Yun. Pero, inaano ko na lang. Medyo nililimitahan ko na lang yung ginagaya ko sa inyo. So, ayun na nga. Andito na nga tayo. At pag-usapan natin, nakita nyo naman yung title, mga Gaginatics, di ba? Ang title ng ating episode ay Stateside. At syempre, hindi kumpleto ang usapan kung walang talagang taga-stateside, di ba, mga Gaginatics? Syempre, papakilala ulit natin ang pagbabalik ng Reynang Leal. Reyna na naman. Andiyan na si Ayan. Si... Yan, si si Angie. Ayun. Uy, ayan, dalawa pa lang aking guest. Yan. Oy, wag ka magsalita ka, tol. Kasama ka sa recording. Wait lang, napindot ko lang. Oy, wag. Walang pindot-pindot. Walang Hello. pindot-pindot. Yan. Siyempre, may kasama tayong dalawang guest ngayon. Walang iba kundi si Angie. Saka si Tol Utoy. Ano tatawag ko sa'yo, Tol Utoy? Utoy. Utoy. Sumaotit. Yan, Otits. Siya po ay Otits dahil siya po ay tito na rin. Yun. So bago tayo magsimula mga Gaginatics, kamustahin muna natin ating mga guest. Simulan natin, syempre ladies first, simulan natin sa iyo, Angie. Kamusta naman yung mga araw mo ngayon? Okay lang. Trabaho lang. Trabaho Ayun, lang. trabaho. Sana all. Di ba? Ganyan mga Pinoy. Trabaho lang. Wala nang iba. Yun. Ikaw naman, Tolutoy. Ano naman Hindi. yung ano mo? Hindi ako Pinoy par. Tambay ako eh. Tama. Kamusta yung araw mo, Tol? Okay naman par. Nothing Okay productive. naman. Yun. Siyempre, ako naman, okay naman, medyo late na nagising kasi nga nag-celebrate kahapon ng birthday yung tatlo kong kaibigan na babae. Yun, belated happy birthday sa kanila si Ami Chan, si Ami, saka si Angela. Yun, belated happy birthday sa kanila. So, ngayon,
Bibilisan na po namin to at magbabalorant na kami. Joke mga gagi natin. So, simulan na natin yung episode natin. Siyempre, bago ko simulan, akala ng marami pag nakarating ka dito sa US, sold na lahat, 'di ba? Kasi mas malaking sweldo, mas magandang buhay, at mas maraming oportunidad. Pero ano nga ba talaga ang kapalit, 'di ba? So, sa episode na to, makakausap natin yung dalawang side nun. Kasi meron din pa rin naman yung mga umuuwi ng Pinas at meron din naman yung talagang ayaw nang bumalik ng Pinas. Parang ganun. So, tamang-tama andito yung dalawa nating guest kasi magkaiba sila ng magiging magiging explanation nila or magiging POV perspective nila dito sa episode na to. Yun. So, simulan na natin dito. So, ano yung expectation mo, Angie, bago ka pumunta o bago mo marinig ang buhay sa Amerika? Mahirap yan sagutin kasi hindi ko alam, lilipat kami dito. Ay, talaga? Bakit? Well, 7 pa ako noon. So, kala ko bakasyon lang kami dito. Eh, to be talaga? honest. Oo. Hindi nila sinasabi sa akin na dito na kami titira. So, hindi ka So, nakapagpaalam ng maayos sa mga kaibigan mo, if ever man? Or Oo. parang sabihin nyo lang, ano lang kami, bakasyon, ganyan, ganyan. Yeah, hindi ko alam kung pwede pala yung sabihin. Pero, yeah, wala akong alam na lilipat kami dito. Kaya wala talagang expectations na Oh, so, dito. isa pong makapanindig balahibo. Joke lang. Hindi naman. So, ikaw, Tolotoy, ano yung expectation mo nung bago ka pumunta dito? Anong taon ka na pala napunta dito sa US, Tol? 2020. 2020. So, syempre, ibig sabihin nun, Di ako graduate ka na. kasali dapat di. Hayaan naman na. Ngayon lang naman to. Pero ano, Tol, nung bago ka pupunta dito sa US, ano yung expectation mo? Wala akong planong pumunta dito par. Talagang napilit ka lang din. O dala ng kahirapan sa Pinas. Tingnan nyo mga gaginatics. Siyempre, iba't iba kami ng perspective. Ako naman, napunta ako dito sa US 2018. So, 2018, yun, wala talaga akong kaplano-planong pumunta dito sa US, as in wala. Dahil po ako ay makabayan. So, same lang din kay Tulutoy, dala rin ng kahirapan siguro. Dahil nga, pagkakataon ng pakapunta dito, why not i-grab na, di ba? So, tingnan nyo mga gaginatics, iba-iba yung sagot namin, di ba? So, nung napunta ka na dito sa US, Angie, ano yung parang na-feel mo? Tas yung parang, ito pala US, parang ganun. Na masaya ka ba? Or what? Hindi ko talaga maalala. Pero parang iba notice ko lang, Sorry po mas mga maganda gaginatics. dito. Okay, Sorry. okay. Sorry mga gaginatics, may Alzheimer's disease po kasi si Angie. Gago. Yun. Hindi, bata pa lang po kasi si Angie nung pumunta siya dito. So, talagang wala siyang kaalam-alam. Pero sabi naman niya ay maganda daw dito. Like malinis, 'di ba? Kasi kung ikukumpara mo naman talaga sa Pinas, 'di ba? Sobrang layo ng cleanliness, 'di ba? Ikaw, Tol, nung papunta ka dito sa US, ano yung first expression mo or First impression. Oo, parang ganun. Sa akin iba par kasi nung dumating ako dito. Pandemic. Ay, oo, nga, no? 2020. 2 taon akong bahay, trabaho lang dito. Wala pa akong napasyalan dito. Bahay, trabaho. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. shit.
6 years later. Kaya nagkakakilala tayo lahat sa ano eh, sa online eh. Walang mapasyalan eh. Yun. So, yun nga. So, ano yun? Kaputukan pa lang ba yung tulutoy ng ano, pandemic? Yung pagpunta mo dito? Actually, nung dumating ako dito, that was February 17, 2020. Ay, papunta. Paano pa lang? After kong dumating dito, parang lahat Nag-lockdown. nag-shutdown na. Oh, shit. Ka-start lang nun. Oo nga, yun nakaswerte na ako. yun. Oo. Damn. Swerte Oo nga, no? naman. Oo, Sorry. lahat talaga. Parang kinabukasan, parang lahat nag-shutdown na. Wala na Kasi, toilet paper sa stores. Wala na, nabaliw ng mga tao. hindi, syempre naman, alam mo na gaginatics, yung mga Pinoy, hindi kailangan ng toilet paper. Kailangan lang nila ng tabo. So, ano yung pinaka malaking misconception ng mga tao sa Pinas tungkol sa Amerika? Angie. Yung madaling maghanap ng trabaho dito. Kasi Kala ko, di mo hindi. na naman maalala. Ngayon na, mahirap maghanap ng trabaho. Mhm. Pero Explain. feel ko, kala nila madali. Kasi America's supposed to be, the land of opportunities. Pero Yep. ang hirap dito talaga actually. Mhm. Ikaw, Tol, ano yung pinakamalaking misconception ng mga tao sa Pilipinas tungkol sa Amerika? What do you mean? Yung katulad yung kay Angie, akala ng mga Pinoy, madali lang maghanap mga ng Pinoy. trabaho. Oo. Ikaw Di naman, Tol. Di naman mahirap hanap ng trabaho. Dito sa US, hindi naman mahirap maghanap ng trabaho, di ba? Sana all. Sa... Ang mahirap lang ay makisama. Oo, mahirap yung katrabaho. Diba? Yung trabaho nandyan lang. Hindi kasi alam mo naman mga gaginatics, yung mga Pilipino dito, hindi talaga mapili sa trabaho. Oo, kahit anong trabaho yan. Oo. Ah, Pero wala ang pala ako. nagkakaproblema lang kasi talaga sa kung sino yung mga makakasama mo sa trabaho, kung sino yung mga Yeah. pakikisamahan mo sa trabaho. Yun. Ako naman, pinakamalaking misconception ko ay ng mga Pilipino tungkol sa Amerika ay yayaman ka kaagad pag napunta ka ng US. Which is hindi. Kasi nga, yun, nung mga kabataan, ganun talaga naisip nila. Pero, iba talaga pag pag ikaw na mismo yung nandito, tapos nakikita mo na yung hirap, yung pagod, tapos akala kasi nila, pag sumahod ka, yun na agad, parang pera na agad, mayaman ka na agad, pero hindi nila alam, meron din kami binabayaran na renta ng bahay. Kung wala ka pang, 'di ba? Kung wala ka pang hindi ka pa ng bahay, wala ka pang sariling bahay. Kunyari, kung may kotse ka, 'di ba? Insurance ng kotse. Ganon. Tapos, electricity, mga bills like electricity, water, utilities, kung ano-ano pa. Kung alam nyo lang. Tapos, yung katulad nito yung network provider, mga ganon. Yun, isa pa yun sa mga binabayaran. So, yun ang isa sa mga pinakamalaking misconception ng mga tao sa Pilipinas. Kala nila, napupulot lang namin yung pera. Pero hindi. Sobrang paghihirapan mo muna bago ka mapagpadala or bago maging maganda yung buhay mo, parang ganun. As in, sobrang hirap. Yun. Kaya, alam nyo guys, hindi lahat ng dollars ay katumbas nun ng ginhawa. Di ba? So, yun lang. So, dito tayo sa, sa ikalawang segment natin. Ano yung pinaka namimiss mo sa Pilipinas, Angie? Nalimutan na. Pero sa nalimutan mo na, yung mga naaalala mo lang. Na-miss ko yung pagkain. Like yung dirty ice cream. sa Oh, kalye. yun. Oo.
Miss ko yung bahay namin doon. Alam mo Yun pa ba lang. yung tsura ng bahay nyo ngayon? Actually, ayaw sabihin ng nanay ko anong address namin. So, Wow! hindi ko alam. Pero Bakit? hindi ko na Kasi uuwi ka maalala. ng Pinas pag nalaman mo. Well, di mo Takot naman siya kailangan uwi. na ng bahay eh. Kasi mag-hotel ka lang, tapos, for how many months doon, tapos balik ka na ng US ulit. Di ba? Hindi naman Kasi ako nga, tulad titira. ng sinabi mo, dito ka na lumaki talaga mismo sa US. So, andito na rin lahat ng pamilya mo, parang ganun. So, talagang ang pilas sa'yo ay, ano na lang, lugar para magbakasyon, di ba? Mm-mm. Yun. Yeah. Ikaw naman, Tol Utoy, ano naman yung pinaka namimiss mo sa Pilipinas? Oh, Oo. 2 years pa lang hindi nakaka-uwi, pare. Ano yun nga? Ako, probinsya. Probinsya, syempre. Doon Aha. ako lumaki. Yung province namin. Mhm. Yung ambience. Yun. Ambience. Wow. Oh, may ambience pala sa may ambience pala sa Pinas. Tol, magkaiba kasi dito yung... Sa bagay. Tama ka naman, Oo. Tol. Yun, sa akin naman, pinaka-miss ko sa Pilipinas, syempre yung ingay, Ingay. yung gulo. At syempre, iba pa rin kasi yung Pilipinas para sa akin. Talagang uuwi at uuwian mo pa rin talaga siya. Yun nga. So, mas mahirap ba magtrabaho dito compared sa Pilipinas? Hindi kita Angie. Ano ko tanongin? Kasi alam kong wala kang work sa Pinas. Dahil 7 years old ka lang. Ikaw, Tol, nakag-work ka ba dati sa Pinas din? Oo, par. Kaya nga napunta ako dito eh. So, Padpad siya dito. mas mahirap, Tol? Pinas or Dito sa US, physically, hindi. Mentally, oo, mahirap dito. mahirap dito? Oo. Mentally. Pero Aha. physically, wala. Wala naman problema dito. Para matalino ka lang magtrabaho. Mhm. Tama. Yun nga. Tama, paras ako, kasi ako na-try ko ng magtrabaho sa Pilipinas ng starting 16 years old. Nag-working student na ako. Tas kung i-compare ko talaga when it comes to money, syempre ang dali ng pera dito. Mataas yung perang makuha mo eh. Ang hirap doon kasi yung sahod mo kulang pa. Parang gano'n ang nangyayari. Pero, yun nga. Pero, ang kagandahan naman kasi doon, pag sa Pinas, pag mga Pilipino kasama mo, masaya. Masaya kahit ganun lang. Yung may time kayo mag-inuman, pagkatapos ng work, tapos alam nyong may work pa kayo kinabukasan, okay lang kahit lasing na. Pero dito kasi iba. As in, instead na magsaya ka pa o lumabas-labas ka pa, wag na, ipapahinga mo na lang kasi sa sobrang pagod sa trabaho. Hindi, katulad sinabi ito, Lutoy, hindi pagod physically, pero mentally, yun. And emotionally na siguro din. Yun. So, Angie, ito kasi mga question dito ay hindi maano sa'yo eh. So, since nalayo ka na sa yung mga kamag-anak mo dyan sa Pinas, paano mo hinandle yung homesickness nung bata ka pa? Kasi di ba sabi mo hindi sinabi sa'yo na hindi na kayo babalik or what? Siyempre for sure nagkaroon ka ng homesickness kasi alam mo may kaibigan ka rin. O wala ka talagang kaibigan. Uy, meron ako ah. Hindi nyo maalala. Ay, naka. Sinasabi ng mami ko na hinahanap ko yung mga kaibigan ko kasi close ako sa mga kapitbahay ko doon sa division namin. Mhm. And then, tinatanong ko like, kailan ko ba sila makikita? Ganun. Kasi, actually, mahirap dito mag-friends nung bata pa ako kasi ibang lahi ako compared to.
everyone sa ganun? school ko. Oo. So, Nung bata ka ba, hindi ka pa matatas magsalita ng English? since ko girl ako, so alam ko mag-English. Pero hindi naman yung, may accent pa rin ako nun. Tsaka parang Okay. tinatawanan lang ako. Nag-English. Ibig sabihin, instead of okay, sasabihin mo okay. Mommy, I go to the bathroom. What bathroom? Si Di ba, ang tawag dito? Toilet room, di ba? Kasi ang restroom. restroom, tama. Kasi sa Pinas, di ba, comfort room. Di ba? Sabi ko, anong comfort sa, anong meron ka comfort doon? Di ba? So, ikaw, Tol Utoy, paano mo ina-handle yung homesickness mo? Kasi syempre nga, ayun nga, may asawa ka sa Pinas. Oh. So, paano mo Valorant. ina-handle? Oh, ang Valorant par. Valorant. Yun. Pero syempre nakakausap mo naman asawa mo lagi. Oh, Yun. araw-araw, gabi-gabi. Yun, di ba? So, sa akin naman, paano ko hinahandle yung homesickness? Syempre, kailangan maging busy ka. Busy sa work or basta aanin mo lang yung sarili mo. Parang aaliwin mo lang yung sarili mo. Parang ganon. Para hindi ka masyadong magkaroon ng homesick. Or, yan nga, kausapin yung pamilya. Or, mag-Valorant. Madali na Kasi- ngayon par, may social media na dito. Oo nga eh. Hindi tulad ng dati. Isipin mo yun, tol. Snail mail. 2 months bago ma-receive yung letter. Oh, mabilis na yun. Oo, 2 months. Tapos, Express na yun. oo nga eh. Express Tapos, na yun. pag ang nangyari pa nun, kunyari, di mo alam kung sa 2 months na yun, ano nang nangyari, di ba? Mm. Magre-reply Wala na, ka sa nabago kanya. na. Yung kinasal, baka naghiwalay na nung dumating yung sulat. Di ba? Kaya, grabe. Ngayon, kung tutuusin talaga, tama si Tolutoy, mas madali na ngayon dahil nga Oo. meron na tayong technology na para, madali natin nakakausap yung mga naiwan natin sa Pilipinas. Yun. So, ito naman yung segment number 3 about culture shock. So, ito mas akmang-akma sa ating tatlo to. So, ikaw, Angie, ano yung pinaka malaking culture shock mo dito sa US nung dumating ka? Hirap naman. Well, public school yung pinuntahan ko. So, parang Mhm. sobrang iba compared to nung Saints ko. Kasi dun, sobrang strict yung mga madre. Tsaka may uniform. Dito, walang uniform. Iba yung classes. Uh-huh. So, mga tao, medyo, they're kind of mean. Baka sa lugar nyo lang. So, bata pa naman nun eh. So, paiba na. Oo, sa bagay. Ikaw, Tolutoy, ano yung pagdating mo dito, ano yung pinakamalaking culture shock mo dito sa US? Culture shock. Parang wala. Kasi nasa Pinas pa lang ako par. Siyempre nakapanood ka ng mga Aha. vlog, mga videos Oo. from here. Mhm. Parang nagiging aware ka na ba? Kung ano yung mga oo. nangyayari dito. Yun. Sa akin, culture shock, marami kasi. Kasi yung mga ginagawa, kunyari, yung mga ginagawa natin sa Pilipinas, hindi natin pwedeng gawin dito. At yung mga ginagawa dito sa US, hindi rin pwedeng gawin sa Pinas. Parang ganun. Ganun ka culture shock. Like, wait, pagdating ko ko kasi dito sa US, alam mo yung nagiging ignorante ka? Nagsisink in sa yung parang, oh my God, paano to? Parang maraming bagay na bago na sa mata mo na, syempre,
ano ka na eh, let's say 20s ka na ano, so tas may mga bago ka pa palang ma-discover or makikita dito sa US. So talagang, ayun, nakakagulat yun. Nakakagulat talaga. So, Like what? Angie, Like Ano? what? Anong ginagawa mo sa Pinas na hindi pwede dito? Kasi 'di ba sa Pilipinas, ito na kunyari bata tayo, bata ha. Bata. Kasi sa Pilipinas, pwede kang bumili ng alak at sigarilyo nang walang ID at kahit bata ka. Uutusan ka lang. Dito sa US, kailangan nila ng ID. Oh, kailangan mo Kailangan 21. at least 21 years old ka. 'Di ba sa Pinas at least 18 years old ka. Pero dito at least 21 years old. So isa 'yon sa mga culture shock. Tapos ano pa ba? Ang dami kasi, di ko may isa-isa, pero yun na lang yung isang sa mga ano ko. Yun, siguro yung pagka-cutting classes. Ay, Yun, pero may mga nagka-cutting classes din dito, Angie. ayo, especially sa college. Mas madali sa college. So, anong ginagawa nila? Ayun, ito pa ang culture shock ko. Nang mapunta ako sa mga malls dito, hindi matao. Hindi katulad ng sa Pinas, pag sinabing mall, laging matao. 'Di ba? Especially weekends, hindi mahulugan ng karayom, parang gano'n yung ano, especially kung may Mainit kasi. sale. Oo nga eh. Pero dito, as in, magugulat ka na lang, ano ba to? Ba't parang abandoned ang malls dito? Ganon. Hindi pa yata nakapunta sa LA. Sobrang dami tao dito. Apay, Pinoy kasi. Mga Pinoy yun. Oo. Mga Pinoy yun. Sa, di ba kasi, uso din dito yung mga tinatawag Punta na ka dito outlets. sa New Jersey, walang tao. Mga Oh, di ba? Di ba? Uso din sa lalo na sa ano, sa Cali, uso din ang outlets, di ba? So, yun. Pero, mall ba siya matatawag? Hindi, di ba? Outlet mall. Oo. Outlet mall. Pero sa mga labas, ano kasi siya, parang Outdoor. outside. Oo. Outdoor siya, parang ganun. Oo nga, no? Yun, walang outdoor mall sa ano, Pinas at mainit, di ba? Ganun. So, ano yung ugali na hindi wait lang, mali. Ano yung ugali ng mga Amerikano na nagustuhan mo? Angie. Kalimutan. Kalimutan Wala mo akong na. maisip. Hindi, ikaw ano lang yung Ako din wala magandang. akong maisip. Yung nagustuhan mo lang. Sige, ako na. Simulan ko na. Ikaw na. Sige. So, ang mga nagustuhan ko lang dito yung kahit di mo kakilala, i-greet mo sila, right? Kunyari nagkasalubong lang kayo sa daan, like they're gonna say hi, or they're gonna say how are you, o Oo. kaya magigit silang good morning sa'yo. Yun lang yung mga ugali ng Amerikano na nagustuhan ko. Wala na iba. Joke lang. Pero, hindi, yun lang yung talagang nagustuhan ko nung pagdating ko dito. Ay, wow, kahit hindi ka kakilala, kinukumusta ka. Kasi sa Pinas, gawin mo yun sa Pinas, yung yung lahat ng nakasalubong mo, nasabi mo ng hi or how are you, titignan ka lang yan. Sasabihin yan, ang weirdo mo. Di ba? Ikaw, Angie. Ako na nauna dun ah. Ano po, mabait sila. Sometimes. Mabait sila sa... Na talaga maisip. Ano ba sila? Caring ba sila? Wala akong mga American friends. So, Okay. 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 Yun. Ikaw, Tol. Paras lang tayo pa. Yung ganon, yung pag-greet. Oo. Oo nga, tama. Kasi yun talaga yung pinakamagandang halimbawa ng ugali na meron sila. Pero sigurado ako hindi lang naman tayo yung bansang gumagawa ng mga ganun. Oo. Kasi yung siyempre yung kinagisnan natin kasi sa Pinas, di tayo ganun. Para tayo mga suplado at suplada na hindi namamansin. Kung hindi mo kakilala, di mo papansinin. Parang ganun. Mahiyain. Yun. Mahiyain Tama. ng Pinoy pa. Mahinain tayo mga Pinoy. Yun nga. Totoo ba na
paano naiba yung pakikitungo natin sa trabaho versus sa yung mga as a Pinoy, paano naiba ang pakikitungo sa trabaho? When it comes sa Ng ano? lang nga. Paano ba Hindi ko na-understand. paano ba makitungo sa work sa trabaho ang mga Amerikano? Parang ganun. Na ano ko ng camera. Wait lang. Mauna na kayo. Mauna na Pinipix kayo. ako Mawala ng dito. liwanag. Kinukuha ka na ni Jungkook. So, ito nga. Siguro yung pakikitungo naman sa trabaho. Kasi ang dami kasing iba-iba eh. Meron yung mga taong dedicated sa trabaho. At meron din naman mga na papetiks-petiks lang. Siguro yung mga taong papetiks-petiks lang dahil alam nilang taga dito sila. Alam nilang hindi sila mahirapan maghanap ng trabaho. Parang ganon. So, ganon yung nila. May Ganun unemployment sila. kasi dito. Oo nga. Yun. Speaking of pag wala kang trabaho dito sa US, kung ano ka talaga, mayroon silang tinatawag na unemployment. Unemployment. Kahit hindi ka magtrabaho, may makaka-receive ka pa rin ng pera mula sa Weekly. government. Pero, it's from what you earned previously from your job. Yeah. Diba? Oo. Hindi lang yung bibigyan ng gobyerno You sa'yo. still have to pay for it. Yep. So, ikaw, Angie, ano yung, when it comes sa pakikitungo ng mga Amerikano sa work? Ano yung pakikitungo? Like, how they, yung pakikisama sa'yo? Yun. Ayaw ko ng English. Di ko alam yung English na. Pa-English naman. Wala nga akong maisip na English. Ano yung pakikitungo? Wait lang. Tanungin nga natin si ChatGPT. Anong English na? Pakikitungo. In English? Oo. Ano yan? Deal. Deal. Hindi. Pakikisama na lang. Companionship. Oh, like paano yung tao sa trabaho? Yeah. Oh. How they treat you. Wow! Nung sinabi ko okay. companionship, na-gets mo agad. Oo. Ang dami ko ng trabaho dito kasi nag-start ako nung 18 din ako. Ang dami ko ng tao na meet. Makikita mo talaga yung difference ng work ethic ng ibang lahi. Kasi more, try to work harder than other people. Makikita mo talaga yung sino naghirap sa buhay compared to yung nagtatrabaho lang para spend yung pera for something hindi naman importante, ganun. Pero yung mga tao, mabait naman yung mga coworkers ko. I don't think I've ever had anyone na masama, ganun. So, okay lang Okay. naman. Ikaw, Tol. Parehas lang na yung gital. Gumagaya lang ako. Gumagaya na. Ay, wala pa isip Iba-iba. eh. Paunahin mo nga yan. Nasabi Hindi, na kasi niya yung sasabihin ko. Sa work mo, Tol, talagang masipag din ba sila? Or what? May tamad, may masipag. Ganun. Tapos meron din yung mga Pero, matatagal na. katulad nga nung sinabi ni Angge, kita mo talaga kung sino yung mahirap yung pinagdaanan. Kung sino yung hardworking. Tama. Sa bagay. So, dito sa huling natin, segment na which is yung sulit ba? Ito yung mga questions ko. Una, kung babalik ka sa unang araw mo sa Amerika, natatawa na ako sa sagot ni Angie kasi bata pa siya nito. Ano ang sasabihin mo sa sarili mo? Paunahin mo nga siya. Ikaw daw, Tol. Tutoy. Ako? Mauna ka daw. Kung babalik ka sa unang araw mo dito sa US, anong sasabihin mo sa sarili mo? Sabihin ko sa sarili ko. Mag-ipon. Tama, I agree. Stop overbuying Tama. stuff that you don't need, bro. Tama. Ikaw, Angie.
Mag-nurse na lang ako. Wag na ako Agad? pumunta sa business. Oo, walang kwenta. Nag-nursing na lang ako. Gusto mo na ba yung course mo? Kahit papaano? Ha? Ano talagang pangarap mo? Well, okay, nag-graduate ako management and business economics. Wala akong Aha. ginagawa. So, bumalik ako sa school for nursing. Gusto mo ba? Hindi pa nga nag-start mga ibang classes pa muna para makapasok sa nursing school. So, So ano pa lang siya, parang nagpaparami ka pa lang ng... prerequisites. Oo, yun muna. Okay. Yeah. So ako naman, siguro, yun nga, yung first day ko dito, anong sasabihin ko sa sarili ko, kailangan mo mag-ipon at kailangan mong ipon para mas makauwi ka ng maaga. Yun na lang, yun sana yung ko. Yun yung sasabihin ko sa sarili ko. Yun. Ano pa ba? Saan na ba ako? Ito. Ano ang bagay na hindi nabibili ng dollars? Ange. Time with my family. Ay. Kasi, wow, kuya. Ay. Oh. Ay. Kasi dito nga, 'di ba, like yung kausapin natin last time na once you're 18, parang gusto na lumayas agad sa bahay. Mhm. Hindi naman that wasn't really my case, pero umalis ako para sa college. So, then after that, hindi na ako umuwi. I was on my own since then. So, Wow. Pero mm-mm. they're still open na bumalik ka. Oo, dati pa sabi na bumalik na lang. Doon na ako magtira sa kanila. Pero parang, I already got used to living by myself. Hindi ka ba and natakot working. nung nagsimula kang bumukod? Kasabay kasama naman akong friends. Yung isa kong best Ah. friend since 6th grade. Mhm. Same college kami pumunta. So, okay lang naman. Okay. So, okay lang talaga. Ikaw talaga yung taong okay lang sa'yo na mag-isa. Yung wala sa family, puder ng pamilya. Parang ganun. Yeah, Ikaw alam ko naman- rin naman kasi yung mami ko always supportive. So, kung may kailangan ako, diretso lang sa kanya eh. Tama. Tama. Ikaw, Tol, ano yung mga bagay na hindi nabibili ng dollars? Sabi Bagay niya, na hindi nabibili time. ng dollars. Sabi niya Time? time. Time for my family. Yung wala? Ay! Ay, ako. Sabi ko, dapat nauna yun si Uy. Ikaw, Tol. Ikaw tatanungin ko. Sige ako muna. ang mga bagay na hindi para sa akin ang mga bagay na hindi mabibili ng dollars. Syempre yung pagod. And then yung mga hirap na naranasan mo sa work. Yung mga lalo na yung mga yung mga masasabihan ka ng mga masamang salita. Yung mga bagay na hindi nabibili ng dollars. Siyempre. As in, yun, yung pagod sa trabaho din. Although, kunyari, wala kang binubuhay, sarili mo lang iniisip mo. Siyempre, yung pagod kasi minsan, nababawi naman siya. Pag nag-splurge ka, or pag gumastos ka ng kung ano-ano, di ba? Yun. Para, yung sa iba, ganun. Para makakope up sila. Ganun ginagawa nila. Pero yun, dagdag ko na rin yung kay Angie din na sinabi niya, yung time. Time sa sarili, time sa pamilya, time sa kaibigan, time sa loved ones. Pero kasi, Time sa sarili. Oh. Kasi pag nakalimutan, pag puro ka trabaho, wala kang time para sa mga yon, kundi time lang para sa trabaho. Parang
Ang hirap talagang pag dito sa US, mga gaginatics. Although, ang kagandahan din dito pala is, dalawa yung day off mo. Rest day mo. Dalawa yung rest day mo dito. Pero kahit na yun, mahirap pa rin eh. Mahirap pa rin. Mabilis Parang- lang ang oras dito. Oo. Hindi Kasi, katulad sa Mhm. Pinas. sa Pinas Mabagal kaya ang mo, oras. sa Pinas tol, kaya kong gumising ng maaga. Tapos marami na akong magagawa. Dito, dahil nga sa Alas pagod. 7, alas 7 pa lang ng umaga para tapos na mga gawa ko. Oo. Ganun. Dito ang hirap kumilos. Ang bilis ng oras. Parang Oo. may hinahabol ka lagi. Tama. So, ganun. Ang hirap talaga. Ikaw, tol, babalikan na kita. Ano tol? Time for family. Nasabi mo na lahat eh. Ay, so, ako kasi tinanong mo. So, Tambay Sige. nga lang ako eh. Napasama pa ako dito. oo nga, pasensya na to. Pasensya na. So, ito na, mga gaginatics. May tanong ako sa inyo, mga gaginatics. Mas gugustuhin mo bang yumaman pero malayo sa pamilya? O sapat lang yung kita pero kasama mo sila araw-araw? Ako, sasagot ako, mga gaginatics. Ang sagot ko dito, sapat lang yung kita pero kasama ko sila araw-araw. Ganon. Kung, yun nga kung hindi lang ako, kung hindi lang talaga ako hikahos sa buhay sa Pinas, hindi ko pipiliin pumunta dito sa US. Nagkataon lang na may opportunity kaya pumunta ako dito. Yun lang naman yun. Kayo, Angie, anong sa mga gaginatics or mga Pilipino na nagbabalak pumunta ng US para nga gumanda yung buhay nila, ano yung masasabi mo sa kanila? Pero sana nakalimutan mo na. Ano? Mag-ingat sila dito. Hindi naman magandang Amerika ngayon eh. Pero gusto nila pumunta. Medyo mahirap pero kayanin nyo lang. Ay, may tanong pala. May tanong pala ako kay Angie. Nakailang president ka na ba dito? Ano to? History class? Wait. Eh, hindi, ano lang, estimate Dalawa. lang. Tatlo. Sa tatlong yun, sino yung the best? Naman sabi mong, Obama. this is Obama. Obama talaga. Obama. Oo. Yun talagang masasabi mo, oh my God, this is the best. Ito yung America na talagang, pinapangarap ng mga tao, parang ganon. Yeah. Yun. Mm-mm. Okay. Ngayon, Huwag na tayo mag-comment sa oo. ganyan. Dahil ayoko sa kanya. Ikaw, Tol Utoy, ano yung mga... Obama pa. Hindi. Hindi. Wrong question. Mali. Ano, Mali ba? yung masasabi mo sa mga taong gustong pumunta dito sa US? Punta kayo dito. Basta be wise. Mag-ipon kayo. Yun. Kasi dito sobrang dali kasi dito ng ano ang tawag dito. Yung buying system ba nila pa? Mhm. Hindi katulad sa Pinas na cash. Dito kasi Tama. pag iba kasi yung pakiramdam parang bumabayad ka ng cash kaysa sa bumabayad ka ng card. Yep. Tama yun. Actually, mga gaginatics yun. Dagdag ko lang sinabi ni Tol Utoy. Nung simulang nagka-card ako dito, hindi na ako gumagamit ng cash. Tapos, as in, madali na lahat ng transaction dito kasi, kunyari, magbabayad ka ng renta through na lang, Zelle or something, parang ganun na lang. Tapos okay na. As in, dito, hindi na kailangan ng pera. Hindi, cash pala. Hindi na kailangan ng cash. As long as meron kang card, mabubuhay ka na. Yun. And, yun nga, ako naman, ang takeaway ko dito, so, yun nga, alam nyo mga gaginatics, stateside, hindi siya shortcut para gumanda yung buhay natin. It's only a place. Ang tunay na laban, kung paano natin buuhin yung buhay mo kung saan ka man dalhin
ng pagkakataon. Yun. Minsan ang pinaka mahal na binabayaran para sa pangarap ay hindi pera, kundi oras, alaala, at mga taong naiwan mo. Yun, mga Gaginatics. So, yun nga, bago tayo matapos, shoutout ko muna, yun, si Toshi. At dahil nga may sakit siya, shoutout sa'yo, Toshi. Sana gumaling ka na. Shoutout ko yung taga Bicol Podcast, kay Bon Tin. Ayan, si parang Christoph din. Shoutout ko din Pinoy Mimiology Podcast, Kwan, Cancer PH, and Lawrence. At syempre, shoutout ko rin si Tito Phil, si Miss KD ng Bloomer Babe Podcast, at si Martina ng The Original Podcast. Shoutout sa inyo. So, kung sa mga kaibigan natin ng mga podcasters dyan, yung mga tanong nyo, kung gusto nyo pa bang pumunta dito sa US, eto, masasagot na yung mga ibang tanong dun sa isipan nyo. Yun lang naman. So, yun nga, thank you, Angie, sa Tolutoy, ngayon sa pag-guest. At nahila natin si Tolutoy. Yun. Thank you sa Titiklop ako inyo. ng damit. Ayan. Syempre, mga Gaginatics, yun nga, nasa inyo pa rin yung yung huling alas. Halaka. Yun, nasa inyo na lang yun kung paano nyo gagawin ng maayos. And syempre, yun nga, thank you sa episode na to. This is a bonus episode only, pero episode 54 na siya. Pero random episode to. Hindi to yung talagang nasa segment namin. At bago tayo magtapos, sa mga bagong listeners, welcome. And then, meron po pala kaming 4 na klase ng episodes dito. Meron kaming tinatawag na one-word episode. Meron kaming tinatawag na versus episode. Meron kaming letter sender episode. At meron din kaming question episode. So, ito is random episode lang to, mga Gaginatics. Dahil nga may sakit si Toshi. Yun. And nga, hanggang dito na lang, mga Gaginatics. Thank you sa mga nakikinig at nanonood sa Spotify. Please follow us on Spotify, Gagi Podcast with Linus and Toshi. Sa Facebook, Gagi Podcast with Linus and Toshi. Then YouTube, Gagi Podcast with Linus and Toshi. And sa TikTok naman, Gagi Podcast on Spotify. Yun lang naman, mga Gaginatics. Hanggang sa susunod na kwentuhan na may kasamang kabuluhan. Yun. This is Gagi Podcast. And this is Linus saying, sayonara. Bye-bye. Yan. Galing. Gago pa ako. Malamang.